lecture kahapon. So wait lang. So mag-share lang ako ng screen. Okay, so kahapon, so diniscuss natin yung first three methods. Ano, tama ba? Nakatapos na rin tong secant method. Okay, yan. Ngayon, let's continue po dito sa pinakita ko rin sa inyo yung atin pong comparison ng mga first four methods na attack natin. Ngayon, let's proceed po sa mga modified version uh, ng ating pong open methods. So, we have here the modified secant method. So, for this method, test, bakit po siya tinawag na modified? Okay? So, may word na modified. Kasi nga, dito daw po sa method na to, meron lang po tayong, so sa halip na dalawa, di ba sa secant meron tayong dalawa. We have -1, saka yung 0 as the initial value. So, dito po sa modified secant, we have only 1. Ano? Kaso nga lang, so dito po sa modified secant method, meron po tayong tinatawag na bagong variable. Ano? Which is, ang tawag po dito ay itong symbol na to, ang tawag po dyan ay perturbation fraction. So from the secant method or from the Newton-Raphson pa rin, papalitan natin yung f prime of x ng equation na to. Okay? So again, ito po yung nakabox na kulay brown. So ito po yung ating magiging formula for the modified secant method. So this one, kailangan nyo sa ulit. Ano? Ngayon, mapapansin nyo, ano po napansin nyo sa isa lang po yung initial value natin, si x sub I lang. Kita nyo ba? X sub I lang. Ano? So meron tayo ditong perturbation fraction. Okay? At saka x sub I lang dito. Okay? So, nawala na po si x sub I minus 1, which is yun yung meron sa previous na method na diniscuss ko sa inyo. Okay? Ngayon, so let's try to solve the same problem. So, use the modified secant method to estimate the root. Again, ito pa rin yung ating example kahapon. Yan, f of x, i.e. raised to negative x minus x. Okay? Ngayon, binigay po ang value ng perturbation fraction which is 0.01. So sa exam, so binibigay ko din po yan. Ano? Ngayon, mag-start daw po tayo with an initial value of x sub 0. Okay? Which is equal to 1. So again, ang initial value po natin ay 1. Sabi dito, compute for the approximate error plus Ngayon, ilang iteration po yung gagawin? Naka-indicate na rin po dito class. So we perform 3 iterations. Okay? Yan. So kompleto na yung kailangan natin. Ngayon, sige, solve natin sa separate na Okay, so ito yung problem. Ngayon, so tayo po ay nasa modified. Ayan, modified secant method. Okay? Ngayon, let's proceed po sa first. Ano ba yung mga given sa atin? So first iteration, meron po tayong given na yan, x sub 0 which is equal to 1. So given yan, ito, ang x sub 0 natin ay equal to 1.
Binigay din pala yung ating perturbation fraction. Ayan. So, perturbation fraction natin ay ayan. Ayan. So, equal sa 0.01. Okay? Ngayon, ano po yung formula ng ating modified secant method? So, di ba, we have this formula. Okay? Ngayon, so dito sa part po na to, so kailangan po natin, ano ba yung mga kailangan natin? Itong x sub, di ba, kasi ito yung formula. So, we have the x sub I, the initial value. We have also this one, given din yan. So, kailangan na lang nating hanapin ay yung value ng f of x. So, madali lang kunin yan, di ba? Ipapasok lang natin itong given na initial value dun sa ating equation. Di ba? Di ba ito yung ating equation? Okay? So, ipapasok lang natin. So, ngayon, ano pa yung kailangan hanapin? So, kailangan din natin hanapin, based sa formula, yung f of x sub I plus perturbation fraction times x sub I. So, in order for us, para ma-substitute siya dun sa function natin, kailangan muna natin itong kunin kada isang iteration. Ito lang yung medyo tricky na part. Kasi nga, may bago tayong ganito. Ano? So, tandaan, x sub I plus perturbation fraction times x sub I. So, unahin natin sa first iteration, dahil nasa first iteration pa lang tayo, so, meron tayong f of x sub 0. Okay? Again, saan po kukunin si f of x sub 0? Ipapasok po natin yung ito sa ating equation, which is yung e raised to negative x minus x. Okay? Pasok sa calc Q. Nasaan calc natin? So, e raised to negative x to minus x. So, pinasok lang po natin si 1. So, calc, anong value ng x? 1. Okay? So, ito yung napalabas na rin nating value kahapon, di ba? So, yan yung magiging value ng ating yan. So, again, dahil gagamitin natin siya sa formula, so, kailangan natin i-store to ngayon. So, store natin sa A. So, shift store. Okay? So, i-store po natin yan sa letter A. Then, once naka-store na po siya sa letter A, so, okay na po tayo dito sa part na to. So, kumbaga, meron na po tayong x sub I, perturbation, meron na tayong f of x. Ang kulang na lang natin, itong part po na yan. So, we need to first solve for the value of yan. So, x sub 0, so plus nung ating perturbation fraction times x sub 0. Okay? Ngayon, kailangan mo natin kunin to bago siya ipasok sa function. So, lagi pong may ganito tayong ilalagay. Pero, kahit hindi na po natin siya i-store, kasi nga, hindi naman natin siya ilalagay sa formula or hindi natin siya gagamitin. Di ba? So, paano mo solve yan? Given naman si x sub 0, again, bakit x sub 0 ginamit sa first iteration? Kasi ito pa lang yung existing na meron tayo, the initial value. Kaya lahat ng nandito ay puro x sub 0. Okay? Ngayon, ang value po niyan, pag tinype nyo sa calc ay 1 plus, ano tong value nito? So, 0.01 times 1. So, pag tinype nyo yan, so 1 plus 0.01 times 1. Diba? Ganyan po yan. Ngayon, lalabas po dyan is siyempre 1.01. Again, so ito, hindi nyo na siya kailangan i-store. Okay? So, ngayon, kailangan natin siya ipasok ngayon sa ating function para makuha natin ito. Diba, kailangan natin ng value ng so, kailangan po natin ng value dito, lagay natin ng konting space. So, kailangan po natin ng value ng itong part na to, ipapasok natin.
Ngayon, so kailangan natin ipasok ito sa equation. So dahil nga hindi tayo gagamit ng hindi natin i-store yung sagot na to, ang gagawin natin, punta lang tayo dun sa equation. So 'di ba ito yung most recent answer natin, 1.01. So punta lang kayo sa equation, 'di ba dito natin ipapasok. So anong value ng x? Pag tinanong kayo niyan, ang ilalagay niyo sa calcu ay yung most recent answer. Okay? Ito, si most recent na answer, which is yung 1.01. Okay? So, malalabas po na ganito sa ating calcu. Okay? So, napalabas po ba to? Itong 6, 4, 5, 7, 8. Nakuha pa ba? Yan. So, so yan is negative 0.6457. So, again, gagamitin natin to. So, kailangan natin i-store sa letter B. Okay, kasi nasa formula po yan. Yan, so pag nakumpleto nyo itong apat na to, I mean itong tatlo, 1, 2, tsaka ito, pwede na kayo mag-proceed sa ating formula. Okay? So again, ang hinahanap natin, first iteration is x sub 1. Formula natin is x sub I. So 1, so minus nung so perturbation fraction, so 0.01 times x sub I, si 1, times nung f of x, si A. So denominator ay B minus A. Diba? So may makukuha tayong sagot dyan. 1 minus 0.01 times 1 times A over so B minus A. Okay? Yan. So sa first iteration, maging sagot natin is 0.5372. Okay? Again, so from 0, di ba, ang initial nating value ay 1, naging 0.5372. Okay, so yun yung lumabas after nating i-substitute sa formula ng modified secant method. So, dahil yan po yung magiging value natin sa sunod na iteration, so kailangan natin siya i-store sa C. Okay? So, store natin sa C. Ngayon, so pagdating sa sunod na iteration, class, yan, sa second iteration, so ito pa rin ulit ang gagamitin natin. Ay, sorry. So, bago tayo mag-proceed sa sunod na iteration pala, dahil sabi sa problem, compute for the approximate error. So, we need to compute for the error. Okay? Again, nasan yung ating error dyan? So, error natin is equal to nasan yung current? Ang current natin, itong bago, yung nakuwang estimate, minus nung previous. Di ba? Ito yung previous natin sa x sub 0. So, ang current natin, so, gawa muna tayo ng absolute. So, current natin si C, minus nung previous natin, itong 1, over C, times, 100%. Okay? So, yung error po sa first estimate, so C, minus 1 over C, so times 100. So, ang error natin is 86.1287. So, 86.1287%. Okay? Yun yung error. Medyo malaki pa. Okay? So, kailangan ipakita yan. Pag naka-indicate sa problem na show the approximate error for each iteration, so, kailangan i-present yan. Okay? Ngayon, sa second iteration, ito pa rin yung gagamitin nating format para mabilis. Copy lang natin. Ngayon, syempre, hindi na po si x sub 0 yan. Ma-update na yan. Di ba? Maging x sub 1 na yan. Okay? Tapos, ito magiging x sub 1 na rin. Mabubura na to. Ito, x sub 1. Yan.
Tapos ito ay magiging x sub 2 na. And ito ay mabago ng error natin. Okay? Ito wala yung ano. Wala yung ating okay? Yan. Ngayon, sa second iteration, dahil nga nabago na po yung ating ano, so i-copy ko lang uli. Para sa third. So dahil nabago na po yung ating root, so naging 0.5372 na. So ito na yung gagamitin natin ng value dito sa x sub 1. Okay? Then substitute po. Again, we need to find the value of this one, f of x, ipapasok natin sa equation. Naka-store naman yan sa C, di ba? So balik lang kayo sa equation, then calc anong value ng x, si letter C. Okay? So lalabas yan, 0.0470. 0470. Okay, again, kailangan nating i-store to sa letter D naman. Okay? Kasi nga, gagamitin natin ito mamaya sa formula. And then, so kailangan nating hanapin itong value na to. Before natin mahanap, so ito muna. Okay? So again, ang x sub 1 natin is si letter C. Tapos, ang perturbation fraction is 0.01 pa rin. So pag tinype nyo sa CalQ, so C plus 0.01 C. Okay. .01 C. Okay, so C plus 0.01 C. Para makuha natin tong part na to. Ano? Lalabas sa sagot dyan, 0.5426. So nakuha po ba to? 0.5426. Okay? Yan, so 0.5426. Ngayon, dahil nga ayaw nating masayangan ng letter na hindi na siya kailangan i-store, babalik lang kayo ngayon sa ating equation. Ano, babalik kayo dyan. Then, pag nag-calc kayo, ang ipapasok nating value is yung most recent na answer, which is yung 0.5426. So, lalabas po dyan ay 0.0386, 0.0385. Ano? Yan. So, again, so, yun yung makuha ang sagot. So, ito yung gagamitin natin. So, kailangan natin i-store sa E. Tama? So, 0.0385. Again, store sa E. Okay? Ngayon, kompleto na yung kailangan natin dito. So, we can now solve for x sub 2. So, yan. Baba natin yung formula para kita nyo. So, x sub 2, again, C minus nung yan, perturbation fraction, 0.01 times C times D all over E minus D. Okay? Then, so makompute na natin ang value ng x sub 2. So, C minus okay? Yan. So, lalabas. Pag ito yung nakuha nyo, nasa tama pa. Ano? So, napalabas po ba to? 0.5670. Nakuha po ba? Yan. So, 0.5670. Again, dahil ito ay gagamitin natin sa sunod na iteration, dahil sabi sa problem ay tatlong iteration ang gagawin, di ba? So, automatic ay kailangan natin i-store to. So, store natin sa F naman. Okay? Yan. So, since meron na tayong value dito, again, nag-update na po ulit ang value natin. So, from x sub 1 na 0.5372, naging 5670 ngayon. Ngayon, syempre, ito yung bagong value, ito yung luma, si letter C.
So pag nag-compute tayo ng error, so F minus C over F. Ano? Ayan. So F minus C over F. So times 100%. So lalabas po dyan yung ating yan, error 5.2462%. Okay? Yan. So medyo bumaba from 86%. So ganito ang ginampagad. Medyo malaki. Okay? Ngayon, so dahil nga nakasimplify naman na kailangan natin sunod na iteration, so let's proceed. So ngayon, ito ay x sub 2 na ang gagamitin natin sa pagkuha ng x sub 3. Okay? So x sub 2 ay i-update natin. Okay? Ngayon, papasok ulit natin to sa equation para makuha si f of x sub 2. Okay? So naka-store na naman sa f yan. So punta tayo sa equation, calc, then ipasok si f. Yan. So 2.0938 times 10. So times 10 raised to negative 4. Okay, again, store natin to. Ngayon, i-store ko siya sa, hindi sa x, sa y ko na i-store. Yan, sa y. Okay? Yan, so meron na tayo dito sa part na to. Ngayon, ang kailangan natin ay ito. Yan, so which is f plus 0.01f. Calculate lang uli natin. F plus 0.01f. Okay, so 0.5726. So 0.5726. Then, balik kayo dun sa ating equation. Pasok natin si answer. Okay? So lalabas po dyan ay 0.88. Sorry. 8.6677. So times 10. Okay? Yan yung ating huling kailangan. So again, so nagamit na si y. So sino pang pwede? So store natin kay m. Okay? Wala. Mali ata ang store ko. So store sa m. Okay? Ngayon, since naka-store na siya sa m, so pwede na natin i-substitute sa formula natin. Okay? So x sub 3 is equal to f minus nung perturbation fraction natin, again, 0.01 times f times y over, ito, in-store natin to sa m, di ba? Yan. Sa m minus y. Okay? Then, yan. So, we can now solve the final answer. So, f minus okay? Yan. So, makukuha po natin yung sagot dyan is yan. So, sino nakakuha ng same answer? 0.5671. Okay? So, kaya nakuha. Ayan, sige. So, dahil final answer na po to, so i-round off na po natin sa 4 decimal place. So, 0.5671. Okay? And then, so ito yung latest value natin. So, ilalagay ko lang direct. Tapos, ang ating old value is si x sub 2. Si f. Okay? So, ito ay 0. So, wala na kasing mastoran na value. Puno na.
Nagamit na si M. So, gamitin lang natin si answer. Okay? So, answer minus F over answer. Okay? So, yung last error natin is 0.0236. Okay? Percent. So, this will be your final answer. Okay, itong dalawa. Okay? Ayan. So, nakakasunod po ba, class? So, sino pong hindi nakasunod? Or may question? So, nakasunod? Okay? So, dahil po 3 iteration lang ini-require, so titigil na po tayo doon. Ano? Ngayon, kung babalikan po natin yung yan. So, ito yung sa first iteration natin, ito yung nakuha natin sa first iteration. Ito, 0.5372. Ayan. 5372. Anong error natin sa first iteration? 86.12. So, ito ay 86 point. Naka-round off lang. Ano? So, second iteration, 0.5670. Okay? Tapos, yung error natin is 5.2462. 5670, saka 5.25. Naka-round off lang din. Ano? Then, sa last iteration, 5671. Ito, 5671. Then, ang error is 0.02. Okay, so ito po yan. Okay? So, ganoon lang po ang ating process class. Ano? Sa modified secant method. Okay? So, nakakasunod pa. So, sige nga. So, makapareact nga po ng like kung nagigets para makaproceed na tayo sa next. Yan. Okay? Sige. So, walang question pa so far. Kasi baka may naiwan. Ano? Pwede nating ibalikan. So, wala po. Okay. So, sige. Let's proceed sa last method natin. So, we have here the multiple roots method. So, multiple roots method is sometimes called modified Newton-Raphson. Okay, ngayon, kasi meron tayo ditong ito, for example, meron tayo ditong polynomial. So, pag finactor out natin yan, ang factor po niyan, isang x minus 3, dalawang x minus 1. Ibig sabihin yan, ang root po nito, so tama naman, di ba? Kasi ang exponent ay 3. Ibig sabihin, tatlo yung kanyang root. Di ba? So, meron tayong isang root na 3, dalawang 1. Ibig sabihin, ito pong example na to ay may double root na 1. Okay? Dito po sa multiple roots method, ginagamit po itong formulang to para malaman natin, mapalabas natin kung may double root ba yung ating, syempre, pag sinolve natin itong function na to, ang makukuha nating root ay itong 1, hindi itong 3. Diba? Ito ay 3. Okay, yan. Ito. So, another example. Itong polynomial na to, pagka finactor natin, ito yung kanyang factor. Ngayon, ang root po niyan is isang 3, tatlong 1. So, triple root naman siya. Ano? So, how do you extract? So, paano kung hindi nyo ma-factor? Paano kung hindi factorable, di ba? So, mano-mano. So, pwede tayong gumamit ng multiple roots method. Kasi, mapapansin nyo, ito yung example kanina, ito yung graph nung x cubed minus 5x squared plus 7x minus 3. So, di ba, ang root niya ay isang 1, dalawang 1, isang 3. Ito naman, tatlong 1, isang 3. Okay? So, di ba hindi nyo masabi kung ilang, sa base lang sa observation. So, di ba hindi nyo naman masabi kung siya ay double or triple root. Kaya, pinaka-best way ay, ito, may isa pa, quadruple. So, ito naman ay kapag x raised to 5 na. So, 4 na 1, tapos isang 3. Yan. Kaya 5. Diba? So, ngayon, dahil nga po ito ay modified Newton-Raphson, so another formula po.
na kailangan niyong sauluhin. So meron pa naman kayong isang 1 week. So, dito po sa multiple roots method, meron po tayong formula na kaya siya tinawag na modified Newton-Raphson. Ang kaibahan naman ito sa Newton-Raphson, meron po siyang second derivatives na involved. Second derivative. Okay? So, ibig sabihin, kumbaga, kung nakuha natin yung first, kailangan pa ulit natin mag-differentiate ng isa pa. Yan. So, to give you an example, let's try to solve this problem. Itong problem na to. May idea na tayo na siya ay may isang root na 3 at triple root sa 1. Okay? So, check natin. Sabi sa problem example 5 natin, using the standard. So, dalawang method yung gagawin na, standard at modified Newton-Raphson. Okay? Evaluate the multiple roots, okay, of this function. So, ito yung function na to galing siya dito sa ating example. So, may idea na tayo na may triple root siya na 1 at 3 ang kanyang isang root. Okay? So, sabi sa problem, perform 5 iteration. Tapos may initial guess na 5. Okay? Ngayon, so dito sa modified Newton-Raphson or multiple roots method, yan. So, yan. Medyo mahaba kasi yung process na to. Yan. So, multiple. Yan. So, ito yung problem. Ngayon, syempre, pagdating sa first iteration, ang kailangan po natin dyan, isulat muna yung mga given sa problem. So, una, meron po tayo ditong given na function, f of x. So, x to the 4th. Okay, minus 6x cubed. Okay, plus 12x squared minus 10x plus 3. Okay? Ngayon, anong formula po ba natin? So, ito yung formula. So, pag na-check nyo yung formula natin, so, ano mga kailangan natin? Kailangan po natin ng x sub I. Given po yan, yung initial value natin, ipapasok lang natin yan sa equation, f of x. Then, ipapasok daw natin siya sa first derivative ng original equation. Then, ipapasok natin siya sa second derivative ng original equation. Yan. So, bali tatlo. So, kailangan natin kunin si f prime of x, so which is equal to 4x cubed, so minus 18x, so minus 18x plus 24x minus 10. Okay, tama po ba ang derivative? Okay, so tama. Ayan, so babalik kayo kay Sir, ano yan. Sino ba diff ka niyan? Sir Emil? Ayan, pag-limit na. F of prime of x equals, so 12x, so minus 36x plus 24. Okay? Ngayon, so yun yung sa first iteration. Ito yung gagamitin nyo sa buong, ilang iteration yung gagawin natin? Ang I equals sa 5. So, 5 iteration. Then, may initial value tayo. Ang x sub 0 ay equal to 5. So, ibig sabihin, kailangan po natin kunin si f of 5. Okay? F of 5. Kailangan din natin kunin si f prime of 5 at si f double prime. Okay? Yan.
So, papasok lang natin yan isa-isa dito sa ating equation. So, ngayon, reset natin yung para clear lang natin yung memory. Ngayon, pag pinasok natin, so dito natin ipapasok sa original equation, si f of x. Ano? So, yan ay magiging x raised to 4. So, minus 6 x cubed plus 12. Okay, so minus 10x plus 3. Again, so calc, pasok sa value ng x si 5. So lalabas dyan ay si 128. Tama, si 128. Then, ang sunod po, kapag ito yung mga value agad, huwag nyo na i-store kasi kaya namang isulat yan, di ba? So ngayon, sunod naman natin ipasok sa pangalawang equation. So 4 sa first derivative, 4x cubed minus 18 plus 24x minus 10. So, pasok ulit natin si 5. Yan, 160. So, sakto ulit. Ano? Then, sa f double prime of 5, so 12 x squared ay minus 36x ay plus 24. Calculate ng 5, 144. Ano? Then, dahil meron na tayong mga kailangan dyan, so we can now solve for the value of x sub 1. Okay? So, sa x sub 1, ang x sub i natin ay 5 minus so 5 minus f of x. So, 128 times f prime of x, 160 over 160 squared. So, minus f of x. So, 128 times f double prime, 144. Okay? Ayan. So, lalabas sa atin ay so 128 times 160 over 160 okay, so times 128. Okay. Yan. So, lalabas ay okay. Tama ba ang ating formula? Parang ibang ang sagot. So, hindi. Saan nagkamali? Class. Parang hindi ito Ata sir ng 5. Ano yun? Ano yun? Yung ima-minus po sa, ay yung po ay minus. 5 minus. Ayan. So, ito. Tama na po ba? 2.14. Okay? So, 2.1428. Again, so 2.1428. So, kailangan natin siya i-store ngayon sa letter A kasi nga, medyo mahaba na. Okay? So, imagine, this is the first iteration. Ngayon, ipapasok natin ngayon, kanina di ba 5, puro 5 yan. Kanina di ba puro 5. Ngayon, sa sunod na iteration, gagawin nyo naman ay puro A naman yan. Okay? So, ito ay at least medyo madali naman kasi nga naka-type nyo na yung na-type nyo na yung sagot or na-type nyo na yung mga equation. So, pag ipapasok nyo si A, so, diba, i-store ko siya sa A. Ngayon, kung i-substitute nyo sa mga given, so, nandito na yung mga equation natin. So, yan, si 12x squared, si 4x cubed, tsaka si x to the 4th. Okay? So, ito, x to the 4th. Pasok natin si A. Calc, anong value ng x? Si A. So, malalabas na ganyan. Okay? So, negative 1.2794. So, store nyo naman yan sa B. Okay?
Then, balik ka naman kayo dito. Ito, store sa B. Okay, tapos, ang gagamitin nyo naman ay itong sunod na equation, si 4x cubed. Tama. Pasok nyo uli si A. Yan. So, malalabas naman negative 1.8658. So, store naman yan sa letter C. Okay? Store sa C. Then, ang sunod, balik kayo dito sa yan, 12x squared naman. Papasok nyo naman si A. Okay? So, nasa 1.95 positive. 1.9591. So, store naman sa D. Okay? Tingnan ko to. Okay? Yan. So, ngayon, kompleto na yung kailangan nyo dito sa second iteration. Ang sunod dyan, so direct sub na. So, again, ang x sub 1 nyo dito ay ginamit nyo na. Okay? Si x sub 1 ay si A na. Okay? So, yan. Pag sinulat nyo yan, ang mahanap na second iteration, si x sub 2. So, si x sub 1 nyo ay si A minus nung fraction. Anong f of x natin? Si D times the C. Okay? All over C squared minus B times D. Diba? So, yan. So, makukuha nyo si x sub 2. So, start ko lang to sa letter D. Okay? So, A minus so B okay, times C yan. So, dapat lalabas tong so, sino nakakuha ng 1.7441? Nakuha nyo ba? 1.7441. So, sino po nakakuha niyan? Yan, si Gian, nakuha na. Yung iba, ibang sagot po ba nakuha? Baka may mali tayo. So, sinubstitute lang ha sa formula natin. Okay? Nakuha na po ba nung iba? Isa pa lang nakakuha. Anong sagot ba? Check ko nga kung tama ang sagot natin. Yan, so tama. Yung una is, di ba, 2.14. So, pangalawa, 1.7441. Ayan, so sino nakapagpalabas nito? Class. Ayan, marami na. Okay na. So, nakuha na. Okay? Ngayon, ito, i-store nyo naman sa letter E. So, hindi ko na mapakita yung mga sunod na iteration class kasi medyo madami yan. Katagal tayo. Ano? Pero ganun lang yung process niya. Pero nagigets nyo naman yung process. Ano? Nagigets naman. Okay? Ngayon, ito naman yung ipapasok nyo dun sa tatlong equation natin. So, makukuha nyo ngayon. So, skip na natin yung part na yun. Yan. So, after fifth iteration, ang nakuha pong value is 1.001391. Ano? Di ba? Ang ating factor nung ano is x minus 3 times x minus 1 times x minus 1 times x minus 1.
'Di ba? Ang nakuha pong sagot natin dito ay yung multiple root na 1. Tama ba? Yan. Yun yung lumabas na approximate. Kumbaga dun siya papunta. So, I think pag nag-iterate kayong kasunod dyan, almost 1 na yan. Okay? Ngayon, kung itatry naman natin i-solve yan, gamit ang Newton-Raphson. Again, anong formula ng Newton-Raphson? X sub I minus f of x over f prime of x. Di ba ito lang yung formula ng Newton-Raphson? So, kailangan mo lang ng x sub I, yung initial value, ipapasok mo lang siya sa equation natin na f of x, then ipapasok mo rin siya sa first derivative. So, dito, same yung ating initial na, same yung ating function. So, hanggang first derivative lang kayo, di ba? Pag Newton-Raphson. So, 5 minus nung f of 5, so 128 over 160, so 4.2. Okay, so yung 4.2, papalitan nyo ngayon yung 5 dyan. Okay? Ngayon, hanggang sa, yan. So, di ba, 5 muna, tapos naging 4.2, 1.7441. Sorry. So, yan. Dito naman, nung nag-iterate tayo, gamit ang Newton-Raphson, ang lumabas mong sagot ay 3.0063. Kita nyo? So, magkaiba po yung ating sagot. Okay? Yan. So, nakita nyo yung difference. Ang nakuha po dito ay yung isang root sa Newton-Raphson. Doon sa isa is yung multiple roots. Okay? So, yun yung difference ng ating ng ating iteration. Okay? Yan. So, yun. So, question. So, doon po nagtatapos yung ating discussion for our preliminary exam next week or sa part 2 ng module 2 natin. Okay? Ngayon, ang assignment ko sa inyo, so try nyo pa rin palabasin itong mga to. Kasi hanggang dito lang yung na-solve natin. Kasi later, i-upload ko itong presentation para maaral nyo rin. Dahil next week nga ay exam na. So yun. So ang assignment ko sa inyo, so try nyo palabasin yan. So nasa inyo na yan kung isosolve nyo. Kasi makikita ko naman yung output nyo next week. Kung kayo ay makakatapos ng or masasolve nyo yung exam. Okay? Yan. So before we end, so may question po ba? Or so far sa ating